Cagayan de Oro ang last stop na public consultation ng Kamara para sa Anti-Political Dynasty Bill. Doon hindi naiwasang maungkat kung target ba ng panukala na harangin ang pagtakbo ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Nanindigan si House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Adyong na hindi pamumulitika at hindi targeted sa kahit na sino ang pagpapapasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Pagsunod lang anya ito sa nakasaad sa konstitusyon. 1987 Constitution, Article 2, Section 26. Wala pa po tayo dito, wala pa sa position, nandiyan na nandiyan na sa Constitution. So hindi siya targeted sa kanino man. Hindi targeted sa kanino. Malaking usapin itong electoral reform at hindi nagre-revolve itong usapin na to sa isang particular na kandidato. So, hindi ko alam kung bakit kinoconnect nila. Ang layo naman. Tinanong kasi ang kongresista kung may kinalaman ba ang pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Bill sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo ngayong 2028 elections. Hindi namin alam kung kailan siya mag-announce. Pero alam namin meron sa Constitution na nagsasabing kailangan may anti-political dynasty. Walang connect. Kaya kaugnay ng pagpapapasa ng Anti-Political Dynasty Bill sa Kamara ay isinagawa nila ang kanilang ikatlong public consultation dito sa Cagayan de Oro City. Ito na rin ang last leg ng konsultasyon matapos silang bumisita sa Cavite sa Luzon at Cebu City naman sa Visayas. Karamihan sa mga dumalo sa Cagayan de Oro, pabor sa pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill. Pero may ilan pa silang tanong at kalituhan, lalo na patungkol sa magiging saklaw o sakop ng panukalang batas. Isa na rito ang estudyanteng si Kian Colliera. If this anti-dynasty bill gets passed, would it prevent a highly qualified, well-educated, and competent sibling from running just because of they are of the same blood with a current politician? Are we prioritizing the fear of a dynasty over the right of good governance? And would it make people's choices irrelevant if they want the sibling to run? Dagdag niya, may mga aspeto pa raw ng Anti-Political Dynasty Bill na maaaring pag-aralan at pagbutihin. Paliwanag naman ni Adyong, kasama ito sa mga tinalakay ng komite kasama ang COMELEC, kung saan isa sa mga naisip na solusyon ay ang pagkansela ng nominasyon ng isang kandidatong parte ng political dynasty. But this is the catch. The family does not nominate a candidate. My brother does not nominate me as a candidate for my district. It is my party. The party is the one that actually issues the certificate of nomination and acceptance. So that's really the problem on how we can resolve that. So COMELEC says it's better you cancel the nomination, but we have to bring in other political parties because they have their own bylaws, constitution, they can offer it. So we will look into that. Para naman kay Bukidnon, 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, na tinutulak ang pagbabawal ng political dynasties hanggang second degree of consanguinity or affinity, paraan ito para mabigyan ng pagkakataon ang iba pang mga nais maglingkod sa publiko. But by sacrificing that family, we also open it up to all the other families na gusto mudagan o manerbisyo. Why we are not just limiting it to one family, but sabi ni Congressman Karen Lagbas, we're opening it up. Gina-widen na to ang opportunity sa uban nga mga pamilya nga gusto pod manerbisyo, nga gusto pod mahatag og ilang ideas sa pagpanerbisyo sa atong gobyerno. Ani Adyong, nakatakdang tapusin ng Kamara ang diskusyon ng Anti-Political Dynasty Bill sa lalong madaling panahon dahil target daw nila na maipasa ito sa third and final reading bago mag-Semana Santa at maisama sa darating na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.